pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa.
Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Iyan na. Ang oras sa hudyat, alas 5:56 po ng hapon, oras sa buong kapuluan. Magandang hapon sa iyo, Luz Biminda. Magandang hapon, Philippines. Good evening, Pilipinas. Ay, good afternoon. Talaga naman. Okay, mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Huwebes, samba po ng sektang Iglesia ni Cristo.
At ika-21 na po ng buwan ng Disyembre. Abay, 4 na araw na lamang, aba ay Pasko na. At excited na yung ating mga chikiting, no? Na magpunta sa kanilang mga ninong at ninang. Bueno, mga inaanak ko, ako isang makalawa, flight ko na po. No, ako po ay flight, sasakyan ko po ay Cebu Pacific. Pupunta po ako ng dadaan muna ako Singapore. After ko na Singapore, tsaka tutuloy po ako ng Macau. Kaya mga inaanak, mga leksyon na tayo magkita-kita. Huwag kayo mag-alala at marami pa naman mga Pasko susunod. Pasensya na kayo at may lalakarin ng inyong ninong. Talagang di natin maiiwasan. Minsan talaga may dapat tayong lakarin, kaya nilalakad natin. Okay mga kaibigan, ako pa rin inyong magiging kasama, kajaming, katropa, kuya, ate, dito po sa programang Tropa, siyempre dito lamang sa Millennial Online TV News and Updates. At yun, nakita natin kanina, medyo maaraw, hindi naman siya umulambon, hindi rin siya umulan, kaya sakto lang, tama lang siya. Mami, alamin natin sa ating pa rin katropang si kasamang Dan Villamil, ang lagay ng ating panahon buhat po sa DOST Pag-asa. Isa po sa katropa nating weather specialist ng DOST Pag-asa. Mamaya po yan. At bukod dyan, siyempre mga kaibigan, ay may itutungay tayo sa inyo na isang media forum. Media forum po ng National Press Club of the Philippines. Kung saan dito po ay pinangunahan ng kasamang ating Mads Dominguez. At siyempre si kasamang Dennis Napule. Doon po itinalaka yung tungkol po sa mga trauma, etc. Ano ba dapat, anong dapat gawin. No? Meron din sila mga panauhin doon na hiningan ng mga opinion at kanilang paliwanag dito. Mamaya po yan. Okay, so yun mga kaibigan, buti pa huwag na nating patagalin. Alamin na natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon, no, para malaman natin, baka mamaya biglang ulanin yung ating darating na Pasko. Paano na ang ating mga chikiting o inyong mga chikiting? Dapat ba kayo magbaon ng inyong mga payong, kapote, etc.? No, alamin natin, narito po. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nagdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Kalayaan Islands. Samantala, malaking bahagi ng Luzon or yung northern section ng Luzon makakaranas ng pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng iba't ibang weather systems. Una, itong northeast monsoon o yung hanging amihan ay umiiral sa hilagang Luzon, samantalang ito namang easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko ang umiiral sa silangang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. At makikita natin dito itong axis ng tinatawag nating shear line o yung convergence o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ay kasalukuyan nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon. For Metro Manila and the rest of the country ay mas maaliwalas na panahon nating inaasahan. May tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin na dahil sa epekto ng shear line ay makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Luzon, namely sa mga areas ng Cagayan, kabilang na dyan ang Batanes at Tubuyan Islands, sa bahagi ng Isabela, Aurora, at sa bahagi rin o sa lalawigan rin ng Quezon. Kaya sa mga nabanggit lugar, ngayon pa lang may naobserba na tayong mga tuloy-tuloy na pag-ulan, especially dito sa Cagayan Valley. Isaasahan natin na for the next 24 hours, mas rarami pa yung mga areas sa mga karas sa pag-ulan. Patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. And for the rest of Cagayan Valley at sa malaking bahagi rin ng Cordillera, pati na rin dito sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan na dala ng amihan. Sa Calayan Islands, makapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng trough o yung extension nitong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Metro Manila and the rest of Luzon
ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan, mainit at maalinsangan, may tsansa pa rin nung may localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin na magpapatuloy itong generally fair weather conditions. Maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Magkatabi tayo sa mga thunderstorm advisories na nire-release ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat-baybay ng Batanes, Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, sa areas ng Isabela, sa seaboards rin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, sa mga lugar na may gale warning, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng amihan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, bukas, araw ng Biyernes, asahan natin ang muling paglakas o yung muling pagbugso ng amihan. Posibleng umabot yung epekto ng northeast monsoon dito sa Metro Manila. Kaya asahan natin, along with the surge of this northeast monsoon, ang maulap na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan. Samantala sa bahagi naman ng Legazpi City ay inaasahan natin yung epekto naman ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Asahan na rin natin yung tsansa o yung mataas sa tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Kaya maging handa't alerto tayo sa mga banta ng flash floods at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan sa nabanggit na lugar. Pagsapit naman ng Sabado at Linggo sa Metro Manila at Legazpi, ay improving weather conditions ang ating mararanasan. May tsansa pa rin ng mga pag-ambo na dala ng amihan sa Metro Manila at tsansa naman ng thunderstorms dito sa Legazpi City sa Saturday at tsansa rin ng pag-ambon pagsapit ng Linggo. Baguio City for the next 3 days ay magpapatuloy itong maulap na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan na dala ng amihan. Samantala sa Visayas at Mindanao, sa mga syudad ng Metro Cebu at Metro Davao, asahan natin na makapatuloy rin itong generally fair weather conditions. May tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms kadalasan nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 6:16 ng umaga at lulubog naman mamaya sa 5:32 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm or rainfall advisories na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Center, ay i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Dan Villamil. At nagatid sa atin sa oras na alas 6:05 po ng gabi. Ayong gabi na. Kanina kasi hapon pa lang eh. Okay, so mga katropa, bago tayo magpatuloy, abay magandang hapon o magandang gabi na, no? Kay paring Kagawad Ruben Almoy Telichauco ng Barangay Pulo dyan sa Valenzuela. Magandang gabi sa iyo, paring Bengbeng. At ganyan din kay Boss Manding Tablante ng Santa Maria, Bulacan. Magandang gabi sa iyo, Boss Manding. Kumusta na ba? Baka mauwi ako dyan ng itong Christmas. Handa mo na yung pamasko ko, ha? Kaya si Boss Manding po ay fabricator po yan ng mga stainless na gate, railings, bakod, kahit yung mga makina ng lechon manok, yung kaha, yung mga food stand, may lahat po. Pati po yung mga baitang ng hagdan, yung gabay, ay gumagawa po niya si Boss Manding Tablante. At taga Santa Maria lang po siya. Kaya wag mo kayo mag-alala. At kung sakali kailangan nyo, pwede kayo makipag-coordinate dito sa Millennial Online TV News and Updates. At ibibigay ko po sa inyo ang contact number ni Boss Manding Tablante. Ay yung mga magpapa-estimate, magpapagawa po, ay talaga pong quality, no? At maganda po yung mga materials na ginagamit, talagang standard, hindi po substandard.
Nakita ko na po yung mga gawa eh. Actually, isa na po siya sa dahil may pinagawa ko sa kanya yung aking gate. May talaga namang maganda po. Talagang makita nyo, shafting pa lang, stainless na stainless. So yun po sinasabi ko, hindi ko katulad sa iba. Oo nga, stainless, pero makita nyo naman ang nipis. Pero sa kanya po talaga makapal ang gauge. Depende po sa palalagay yung gauge. Okay, sa mga kaibigan, alas 6:07 na ng gabi, Philippine Standard Time. At kay paring Bengbeng Lichaw ko naman, kung kayo magkakaproblema, basta sa Pimbarangay, ay pwede niyo po lapitan si paring Kagawad Ruben Almoite Lichaw ko, si Kagawad Bengbeng dyan po sa Barangay Pulo. Huwag po kayo mag-alala at kayo po ibibigyan ng assistance. Ito si Kagawad Bengbeng Lichaw ko. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Tropa. Alam niyo, merong kumalat na parang memo galing sa presidente. Indo pechang 22. Parang daw, dinideklarang holiday. Ewan ko, sabi, fake news daw. Wala natin kasi may lumabas na ganun Pero sabi, may nagsasabi fake news. Alam niyo, malalaman natin yan. Okay mga kaibigan, huwag na nating patagalin at sika muna, batiin muna natin yung ating mga Dabarcats, yung ating mga netizen. Diyan po sa may area ng Barangay Bayan-Bayanan sa Malamon. Siyempre po sa pangunguna ni Barangay Chairman Ringo Felix. At siyempre yung kanya mga staff at sekretary. At siyempre kasama na yung mga tanod at kagawad. Diba? Siyempre lahat buong puwersa. At hindi sa may Barangay Tagalag, si Kuya Enteng Diaz o si Kuya Teng Diaz. At siyempre binabati ko rin ang aming Governor na Central Luzon Region 45 ng Philippine Eagles, si Governor Rafael Agkawili. Ayan, at siyempre yung kanyang mga staff, sina Ate Mitch, sina Ate Weng Kamitok, at sa lahat-lahat po ng mga club president na under po ng CLR 45, isa na po yung lingkod. Magandang gabi po sa inyo. At siyempre po sa lahat po ng miyembro ng The Fraternal Order of Eagles, magandang gabi po sa inyo. Yung pong mga totoong agila lang ang binabati ko ay yung mga lehitimo at mga totoo at tunay na agila. Hindi po dyan, meron namang nakamiyembro ng agila pero hindi naman po totoong agila. Bakit? Una, traidor. Diba? So, pangalawa, plastic. So, hindi yung mga totoong agila yan. Mahirap na, di ba? Dapat yung talagang pag nag-agila ka, tunay at totoo ka, hindi yung plastic at traidor ka. Di ba? Mahirap lang. Ganun lang ho yun. Kaya binabati ko yung totoo at tunay na agila. Okay, so mga kaibigan, alas 6:10 na po ng gabi. Oras sa buong kapuluan at tawag na natin patagalin yung pong ginawang media forum ng National Press Club of the Philippines. Siyempre po itong usapan sa balay. Ito po yung pinag-usapan dito, yung pong mga tungkol sa mga natroma, etc. At may mga grupo pa. Ano ba ang magagawa para dito? At may mga inibita silang mga piling panauhin para sagutin at magbigay ng opinyon tungkol sa usaping ito. So ito po yung pinangunahan ng ating mga piling bossing sa National Press Club, sina NPC Director Ate Mads Dominguez at Dennis Napule. Panoorin po natin. At pwede rin kayo magbigay ng opinyon tungkol sa mga natroma na yan, kung anong magandang payo, anong dapat gawin. Narito po. Ng mga halagang impormasyon. Usapan sa balay. Sapat na kaalaman, kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Usapan sa balay. News and current affairs. Ang palatuntunan maghahatid sa inyo ng mga halagang impormasyon. Usapan sa balay. Sapat na kaalaman, kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Episode ng National Press Club of the Philippines. Ito po si Dennis Napule at Madeline Dominguez. Samahan niyo po kami sa makabulang episode ngayon sa Usapan sa Balay. Good afternoon, partner. Good afternoon po sa lahat ng viewers ng Usapan sa Balay, here and abroad. Advance Merry Christmas na, partner. How many days to go? Good afternoon no? How many days to go? Sa sa Monday. Kaya Merry Christmas po sa ating mga online viewers. Sa ating mga kapatid at miyembro ng National Press Club of the Philippines.
Merry Christmas po sa inyong lahat. Hindi po ako namamasko, binabati ko lang po kayo ng isang maligayang Pasko. Kasi hindi na natin naabutin no? And speaking of Christmas, bago natin i-welcome kapatid yung ating mga guest, nakakatuwa, naging successful po ang gift giving ng National Press Club kanina. Yes. Kung saan po namahagi kami ng konting pwedeng gamitin nila sa Noche Buena. Noche Buena. Yes. Yung mga indigent dito sa kapaligiran ng Intramuros, Manila. Oo, tuwan-tuwa naman yung ating mga beneficiary. Hinumog kami. At least 300 ang naka-benefit nun. And speaking of gift giving, naging successful din po ang gift giving na ating kaibigang si Dean Pesti ng Polytechnic University of the Philippines. Diyan naman po sa kapaligiran ng Teresa sa may Santa Mesa. Ang dami rin nag-benefit, mga 500 indigent na residente sa paligid po ng Polytechnic University. Wow. So congratulations kay Ma'am Lydia ng National Press Club at sa ating kaibigang Dean Festin ng College of Law. Congratulations po at pasalamatan na rin natin yung mga tumulong sa amin. Kasama ang Alaska. Yes, ang Chinese community. Sino pa ba yun? Wala pa rin tatalo sa Alaska. Yan po sa mga taga-Alaska. At saka sino pa yung, bukod sa Alaska, andyan din ang Filipino Chamber of Commerce at Filipino-Chinese Journalist Amity Club at ang Maynilad din po. Maraming salamat po sa Maynilad. Yan, Maynilad. Akala ko, akantay ko sana yung Maynilad, dating mayor ng Maynilad. Yung pumilang mga indigent, ang water namin from Maynilad. Maynilad. Salamat po. Thank you, Maynilad. Thank you sa lahat-lahat na sumusuporta sa activity po ng National Press Club at sa gift-giving, taunang gift-giving ng National Press Club. No? Thank you po sa inyo pong pagsuporta. Kaya sa ating mga kapatid at sa ng National Press Club of the Philippines, paalalahanan natin ang ating mga kapatid. Huwag niyo po kalilimutan, magtatapos na naman ng taon. Alam niyo naman, ang ating samahan ay isang matagal na nag-exist, no? Since 1950s pa, di ba? Hindi pa ako tao nung kapatid. Di ba? Andiyan na National Press Club. Andiyan na National Press Club. Prestigious. Meron tayong sariling building, no? Meron tayong may lokasyon tayo na maayos dito sa Intramuros. Pero siyempre, nangangailangan ng tulong ng mga miyembro. At yung ating pinaka-basic na tulong ay siyempre yung ating dues, yung ating annual, no? Dues. Huwag kalilimutan para po mas lalong maging yumabong, maging maganda ang mga programa kasi kailangan po ng pondo rin po ng ating samahan, no? Paalala lang po sa ating mga kapatid na nakakaligtaan. Oo, no? Tsaka lalo na hindi po makakaboto yung mga members ng National Press Club. Kailan ba ang botohan, kapatid? May. Yung mga gustong tumakbo. May 2024. Yung mga gustong tumakbong opisyal. At yung mga member na gustong tumakbo, open po kayo. Kaya lang number 1 qualification is wala kang mga utang, wala kang dues. Teka. Ang mga opisyal, di ba? May isang presidente, isang secretary, isang treasurer, isang vice president, tapos auditor, tapos 10 directors, board directors, yan, no? Okay? And paalala lang po, no? At syempre, lagi pa rin mag-ingat ang ating mga kapatid. Ang lahat ng online viewers, no? Dahil ang panahon ngayon ay medyo malamig. So, meron pa rin pong kaso ng COVID-19. At yung iba po ay iba pang sakit, katulad trangkaso. So, palakasin po natin ang ating immune system. At maganda mag-face mask, no, kapatid, no, para sigurado. Mag-face mask na rin tayo, no. Dito naman. Dapat nga magpo-program ako, babalik uli ako sa face mask, nakita ko wala kang face mask. Siyempre tayo lang naman dalawa eh. So, kapag nagkaroon ako, pareho tayong quarantine. Anyway, kapatid, hindi na natin patatagalin yung ating yung mga guests kasi alam din natin, gaya natin, mga busy rin sila, tsaka marami pa tayong
naka-line up na activities. Oo, tsaka yung isang guest natin, ang location niya ngayon ay nasa Canada. Supposed to be natutulog yan. Yes, ang oras niya ngayon ay alas 2. So, pababatiin na po muna natin yung mga guests natin. Introduce muna natin sila. Okay, pagkatapos nun ay pagbati, no? Siyempre, unahin natin di ba? You Drive Group of Coaches. Yan, no? Okay, nga pala, sa ating mga online viewers, pag-uusapan natin, usapang mental health, trauma, at iba pa. Yan, no? At siyempre, dahil mas magandang kasama natin ang isa sa mga grupong may nag-a-advocate na mga ganitong huntahan natin, no? Lalo na yung trauma, at walang iba kundi yung tinatawag nating You Drive Group of Coaches sa pamumuno, no, ng founder at presidente ng You Drive Group of Coaches na si Poy De Lara. Pabati mo na. Sir Poy, Sir Poy, sa usapan sa Balay. Galing siya yung nasa Canada ngayon. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat din sa Pilipinas at kung nasan man kayong parte ng mundo, no? And we would like to thank you po for inviting us dito para i-promote yung aming advocacy, which is Trauma-Informed Philippines. Yan, Trauma-Informed Philippines. Naku, mamaya na natin tanungin si Pangulo dyan, no? Life coach siya. Yan, bukod kay Sir Poy, kapatid, makakasama rin natin yung mga ambassadors. Tsaka yung Vice President din, no? Vice President Ma'am Sheena Valencia. Siya ay co-founder at Vice President for Creative Development. Hello, Ma'am Sheena. Hello, Coach. Hello po, magandang hapon po sa lahat ng mga manonood natin. And thank you again po for having us. Okay, thank you. Welcome po sa National Press Club, Usapan sa Balay. Opo. Sana makakasama rin natin yung isa pang co-founder at Vice President for Program Development na si Coach Rowie Rizala. Pero mayroon lang siyang emergency at kailangan siya mag-attend doon. Pero kung sakali man, makahabol pa rin siya, no? At, of course, kapatid, ikaw na ang mag-introduce sa ating mga brand ambassadors and advocates ng You Drive. So, napakapalad natin. Hindi lang isa, 4 sila. Tama ba? 4 sila. At 3 silang part din ng... Gawin mo ng 5 para kasama tayong 2. Hindi, joke Hindi naman tayo guest dito. Okay. So, pabatiin po natin ang mga brand ambassador and advocates ng addiction, trauma, and resiliency life coach na sina Habi Manuel. Yan. Sir Habi. Magandang hapon po. Hello po sa inyo. Thank you for having us. Salamat. Yan. Si Ma'am Monica Tauride. Hello. Hi. It's an honor to be in the same room with you. Yes, ikaw naman ang... At si Ma'am Stephanie Letrondo. Yeah. Hello. Yes, good afternoon. It's a pleasure to be here with you. Yan, okay ma'am. Happy rin po kami, no? At nandito kayong lahat. Anyway, alam mo kapatid, nakita ko si Ma'am Stephanie, si Ma'am Stephanie, si Ma'am Monica, tsaka si Sir Habi Manuel. Talagang na-starstruck ako parang mga showbiz personality. Super mga foreigner pang beauty, no? Hindi, siyempre kita mo naman yung pinanggalingan di ba? Di ba? Parang may napanood pa nga akong vlog na napagkamalan yung nanay ni Habi na taga Dats Entertainment Tama, Habi. Okay. Bakit yes, yung mother ba ni Sir Habi? Andito rin? Wala? Wala. Kasi yung mother niya ay actress, no? Sino? Chini De Leon. Si Chini, anak ni Joey. Oo, kasabayan mo kapatid. Hindi si Joey, Hindi, joke lang. Nagbibiro lang po. Bali, ano niya si Boss Joey? Bali, lolo na niya. Lolo na niya sorry Sir Joey De Leon. Ganun po kasi, di ba? Tinatawag natin, di ba? Ano pala niya si Habi, ikaw na lang humingi ng dispensa sa akin na kay natawag kong lolo si Sir Joey De Leon. Okay.
Anyway, sige, tanungin na natin. Sir Poy, or sa ibang mga kasama, ano ba ang U-Drive at ang mga layunin ng U-Drive? Ano ba advocacy nito for the benefit of our listeners? Yes, kasi U-Drive, ang ganda nung pangalan di ba? Tapos yung logo, mayroong kang, di ba, U, tapos may arrow, di ba? Dalawang arrow pa kanan, group of coaches. Sige, pakinggan natin. Ayun, una po sa lahat, gusto ko rin i-acknowledge yung mga iba pa naming members ng U-Drive, no? Yung ating PR consultant, si Ms. Chini De Leon. Hi, Ate Chini, nanonood siya ngayon. And then, yung ating executive administrator, si Ate Rons Rima. Ayan, so dapat sana lahat kami nandito. Pero anyway, yun po. So, U-Drive Group of Coaches is... ang vision po namin is really to build a community of mental health conscious individuals kung saan yung mga tao openly can talk about mental health without without judgment and prejudice. Meron po kaming iba't ibang support groups. Meron po kaming Step Forward Trauma Support Group na nag-meet po to every Saturday ng alas 9 ng gabi. Iko-comment po ilalagay po namin sa comment yung link niyan. Kahit sino po pwedeng sumali doon. Meron po kaming One Life group para po to sa mga recovering addicts. Meron din po kaming Step Forward Trauma Support Group for the young people ages 12 to 19. Meron din kaming Enough League of Empowered Women for people naman po na nagkaroon ng history ng abuse. And then meron po si Coach Sheena po, nag-lead po siya ng Yes Therapeutic Parenting Community para naman po maiwasan natin yung mga resulta ng magkaroon ng adverse childhood experiences ang ating mga kabataan. So ang mission po namin is to provide a holistic approach to mental health care. And so, yung lahat po ng programs namin, we are a private company. So, lahat po ng clients na pumupunta sa amin, lahat po ng programs nila, it's individualized and tailored fit for them. And ang pinakalayunin po ng U-Drive, kaya siya naging U-Drive Group of Coaches, it's magkaroon po kami ng parang co-op practice na lahat po ng specialties nandun. Ako po, my specialty is trauma, addiction, and trauma and addiction po talaga specifically. Si Coach Sheena po, ang specialty niya is she's a clinical trauma specialist for prenatal care at therapeutic parenting din po. Siya rin po isang nurse. Si Coach Rowie po handles mental health counseling and breastfeeding counseling. Si Coach Ara naman po, ang hinahandle niya mostly is business and entrepreneurial coaching. Yun. So, bakit po naging holistic? Kasi sa U-Drive po, naniniwala kami na ang mga tao, hindi lang po isa lang ang pangangailangan niya. When a person wants to heal, dapat itatarget mo yan yung kanyang physical, volitional, yung kanyang spiritual, yung kanyang mental and emotional health. At hindi po kami naniniwala na dapat pinaghihiwalay ang mga ito. So, basically po, U-Drive Group of Coaches is a collection of like-minded individuals na naglalayon na tumulong sa aming mga kapwa Pilipino para po malampasan kung ano man po ang mga resulta sa kanila ng trauma, toxic stress, and adversity. Pero thank you Coach Poy. Okay lang ba tawagin kitang Coach Poy, no? Okay. Thank you Nakita mo talagang grabe. Sa simula pa lang ng pagsasalita ni Sir Poy, no? Na substantial na, no? At talagang marami kang impormasyon na makukuha. Okay? Pero paano nga ba nag-ugat, no? Yung U-Drive. Bakit pwede naman kayong tawag doon sabihin na nating yung bang mga tipong halimbawa parang pupunta ka lang sa college, diba? Tapos doon ka magano ng pero bakit mo binuo? Paano to nabuo at bakit binuo yung U-Drive?
Ano nakita ninyo? Ano yung nag-trigger para talagang sabi, let's go na. Gawin na natin itong U-Drive. Kailangan na to ng Pilipinas. Kasi nakita ko doon sa ano nyo, advocacy na Trauma Informed Philippines 2030. Tama? Di ba? Di ba? Yeah. Po, yung U-Drive po, nagsimula po ito sa isang tao lang, no? Nung, after po nung last rehab ko, so may kwento ko lang po. Ako po ay meron akong lifelong addiction. Nagkaroon ako ng 2 experiences sa rehab and 5 times of suicidality. So, mula nung pagkabata ko, nagkakaroon ako ng, sabi ko, meron akong pain na hindi ko naiintindihan. So, I resorted to using drugs. That was my solution nung bata ako. Ngayon, sabi ko nung 2016, kailangan meron akong gawin sa mga taong kagaya ko na paulit-ulit na lang na nalululong sa droga. So, ano yun? So, tinayo ko po yung One Life Group, which is naging support group po yun for recovering addicts. Mm-hmm. Ngayon, nagsama-sama po kami hanggang sa makarating ako dito. Siguro meron kami mga 30 members to start with. Nagsama-sama kami kasama ng mga pamilya namin. Buwan-buwan nagkikita kami. Nung dumating ako ng Canada, sakala ko sa sarili ko, siguro mababago na yung buhay ko, hindi na ako ma-depress kasi nasa ibang environment na ako, pero hindi pa rin pala. So, wala po napag-aralan ko yung trauma information or trauma-informed care. So, ang nangyari po doon is na-realize ko, when I was going through that and training as well, na-realize ko na kaya pala ako gumagamit, kaya pala ako nagsusugal, kaya pala gusto ko nang gumagamit ng illegal drugs. Ng ipinagbabawal na okay. Ako. So, ang nangyayari pala is, meron pala akong lifelong pain na ang ugat pala nun ay adverse childhood experiences. Yun yung ACE, Yun po yung ACEs. ACEs. Mamaya po, di-discuss ni Coach Sheena yung ACEs. Ngayon po, sa atin is, sabi ko, hindi ko na kaya to nang ako lang mag-isa. Kasi when we did our research, nalapag-alaman po namin na 3 sa 4 na Pilipino ay merong history ng ACEs. At bakit hindi natin ito nalalaman? Kasi takot po tayong pag-usapan yung tunay na dahilan. Sabi ko nga po, marami tayong issue na sinusolve, no? Una, crime. Gusto natin bumaba ang crime. Gusto natin bumaba ang drug addiction. Gusto natin bumaba yung demotivation ng mga tao para magsikap sila at makaahon sa buhay. Pero ang sinasabi lang natin, tamad talaga yan. Addict talaga yan. Diba? May problema talaga yan. Problema yan. So, nagsimula po kami na matutunan namin na ito palang mga to is yung mga words na binabato natin sa kanila at yung mga nakagawian nating pagpapalaki, lalo na sa ating mga Pilipino because we bank on our resiliency. Diba? Lalo na sa ating mga Pilipino is mas nakaka-harm pala yon sa kanila. Lalo na kasi kung discriminating, no? May discrimination, naharas pa, may bullying. Yung labeling pa. Diba? Without asking kung anong nangyari sa kanila. May label, kaya sabi ko, kailangan ko na ng tulong. So, sabi ko doon kay Coach Sheena, which is my partner as well, and then si Coach Romy po, and then si Coach Ara, tulungan ninyo ako dito kasi hindi ko din kaya. So, nagkaroon po kami ng U-Drive group of coaches. Kasi masyado na pong malaki, more than myself, more than anybody else. Ito pong advocacy na ito. Grabe, no? Congratulations kasi na-survive mo yung yung pinagdaanan mo, di ba? So, actually, di ba kapatid, nung nagkaroon din ng press conference, nandun din tayo. So, ito kasi, alam nyo, online viewers, mas maganda kasi na makapanayam din namin sila dito sa usapan sa balay para mas maikalat, malaman nun ninyo kung anong ginagawa ng U-Drive at paano ito makakatulong sa ating komunidad, no? Anyway, thanks Coach Paul, babalikan ka namin kasi meron kaming katanungan, siguro pwedeng
makasagot nito ay yung mga ambassadors. Kasi, di ba, Habi, hello Habi, Stephanie, and Monica, no? Kasi kung naalala nyo, di ba, napag-usapan din natin doon sa press conference, no, kapatid. Yung nangyari kay, yung matagumpay na rescue effort, no, at operation na ginampanan ng U-Drive, no, para sa dating actress na si Brandy Ayala. Ayan, no? So, pwede nyo ba kaming kwentuhan natin ang ating mga manonood, no? Paano kayo nagsimula, no, doon sa pag-rescue na gamit yung sistema ng U-Drive? Sige, sino mauna? Si Ma'am Stephanie. Si Ma'am Steph. Okay, yeah. So, mine is a little bit on the personal side kung bakit ko talagang advocated this. It's because I have had a lot of trauma and traumatic experiences in my life. And because I have met Coach Poy, I have experienced what trauma-informed care is, and it's also helped me overcome what pain I had in the past. And when this idea of the mission to rescue Brandy came into the picture, naisip ko talaga, I don't know much of really what it's like sa mga rehabs when they get to rescue people, pero I've heard stories na talagang really traumatic. At I was just imagining an elderly lady. Sabi ko, I mean, like, there's so much that U-Drive did for me, and I know she would benefit from. So sabi ko, why not, di ba? So, yun. Yeah. Pero paano nyo na-meet, no? Paano nyo na-meet si Brandy? By the way, bago mo sagutin, para sa kalaman ng ating mga online viewers, napabalita po kasi ang dating actress na si Brandy Ayala, sa tunay na buhay, ang pangalan niya ay Remedyo sa Estrada, no? At napabalita, kumalat din sa mga vlogs, sa YouTube, social media, yung kasi siyempre pag artista ka, di ba, maganda, sexy, di ba, ngayon siya ay 58 years old na po, at yun nga, yung bago siya na-rescue, yun nga, parang siyang natag na palaboy, di ba, parang ganon, so napabayaan ng sarili, at seems like wala na siya sa katinuan. Yan po para sa mga online viewers po, no, para alam niyo po kung sino si Brandy Ayala, at yung kanyang, at ano na pagtagumpayan na sa tulong ng U-Drive. Sige po, Steph. Okay, it's like this kasi I've also had a history of using drugs. So in a way, short story lang, I was connected with Lito Gruet, and because of this, I also met Coach Poy. So in a way, that's how it all started. I knew about this Brandy through Lito, and that's how I connected to U-Drive. Okay. And then, so, nung na-connect na kayo doon sa kay Brandy, so, anong ginawa ng U-Drive? So, halimbawa, paano natin sisimulan ang interventions o something like that, o pagkausap kay Brandy o sa kanyang pamilya? So, sino nag-initiate among the group? Sino yung talagang sabi, sige, ano yun na natin? Punta na tayo doon sa lugar, di ba? Sa Tondo yun, no? If I may add to Ate Steph's answer, it's because it's not that nobody helped Brandy before. She's been in Tondo, in the streets of Tondo for decades. Pero because the same method has been applied to her recovery time and time again, and if you keep doing the same thing and expecting different results, that's not smart, right? So that's when U-Drive comes in, and Ate Steph really advocated for a trauma-informed approach, which is wildly different from what Edjot, as we call her, experienced. Edjot, alias. Edjot. And
that's why we went to her family, asked for, asked for their blessing that we take Brandy to Cebu for her to recover, aside, like away from the vices, away from the influence, and into a new environment. But to do that, because we do not want to alienate her in Cebu, diba? Kasi she doesn't speak the language, she doesn't have a family member, so we had to earn her trust, and we had to build a relationship with her. So we let her familiarize herself with our faces first, and then little by little we started talking to her, and then after that we started like shadowing her, hang out with her, eat with her, ask her questions, and then we eased ourselves into it. And then after a while she started like hugging us because we're building that connection with her first. So when she feels safe, and then she cooperates, and then she recovers. So, yeah. Okay, what are the challenges that you have encountered during the early stage of your intervention? Kuya Javi, you want to answer that? Thank you. Siguro, the first challenge was hindi namin ina-expect yung mga impossible na mga mangyari. Actually, the whole mission was very unexpected dahil everything was so fast. Sobrang cooperative ni Ejot. Kumbaga, the whole flow of the operation was based on her liking. Hindi dahil sa plano namin. Sinunod namin kung ano yung mga gusto niya. We adjusted to her. We built that connection. Like Monica said, sinaga namin a lot of patience. Yeah, if you're asking din kanina na kung paano ako napasok dito, how it started, I was actually called up by Coach Paul. Yun talaga yun. I've been supporting their work for so long kasi my mom's part of it. But nakita ko kung ano yung intentions nila, nakita ko yung gusto nila mangyari, yung pinapaniwalaan nila at yung mga goals nila to help. And nung napatawag ako, I was there to edit. To tell you honestly, I was there to document everything. Yun lang, photos, videos. But meeting the family of Ejot, I didn't expect anything. Kala ko, photographer lang ako dito, cameraman lang ako dito. But you'll feel that connection. Mararamdaman mo na parang, I belong there. Gusto kong gawin to dahil, you know, you can see, pag narinig mo yung mga statements ng mga family members, tatamaan ka eh. Tatamaan ka na you're gonna realize na there are people na may ganitong pinagdadaanan pala talaga na hindi ka dapat, hindi mo dapat unahin yung pagsasalita kung kani-kanino. You know, you should understand the person first before you judge them. Actually, you shouldn't judge them at all. Diba? They have battles, I have battles, you have battles, so that no one knows about. So yun muna ang hinanap namin. Ano ba ang, yun yung challenge doon, ano ba ang dapat nating alamin kung bakit nagkaganyan firsthand si Ejot. So yun yung goal ng buong group. So sinagalang namin siya and we got the answer. We got the answer very quick. So yun yun. Yeah. Oh, thank you sa ating mga ambassadors. Brand ambassador and advocates. Yeah. Kapatid, baka meron kang tanong bago ako. Kasi ina-announce ko, kapatid, bukod sa senior ko sa Facebook yung tinatawag nilang The Unseen Truth ni... ang lihim na katotohanan. Brandy Ayala. Ang lihim na katotohanan. So, during the Christmas party sa isang kaibigan nating Derma, the other night, ang pinag-usapan namin, nagmamarites kami sa mga... Dermatologist. Nagmamarites kami sa mga artista. Kasi ang client nung Derma na yun, puro artista. So, nagpa-Christmas party siya. Napag-usapan namin sabi ko, senior ko, sabi ko, kilala niyo ba yung Brandy? Sabi ng isang guest na may edad na, oo, ano yan, sikat na sikat yan before. Sabi niya, hindi mo kilala yun, Mamad. Sabi ko, sorry, hindi ko talaga siya kilala. Ngayon ko lang, ni-research ko lang after attending your basta kaming mga press briefing. Ay, naku, baka sabihin, nag-ano naman ako. Hindi. Mga kalalakihan nung araw, kilala siya. Inaabot mo yun, kapatid? Hindi kasi sexy star ang nakalagay doon sa no? Kaya mga kalalakihan, siyempre. Okay. Oo. Yun, so napag-usapan namin siya tsaka yung mga ibang marites sa mga artista. Gusto ko i-address yung question kay Ma'am Sheena tsaka kay Sir Javi.
Teka, pero bago mo ano pala yung tanong. Kasi parang kung tutusin, dumanas ng depression si Brandy. Tapos may nabasa ko tungkol dun sa tinatawag na tawag dito yung ACEs. Yung siguro mas maganda yan, may sabay-sabay na tanong kay ma'am, ano ba tong ACEs? Oo, kapatid, diba? Sinishare ko lang yung pinagmaritesan namin sa party nung kaibigan natin mga showbiz the other day. Ano ba ang naabutan mo na? Das Entertainment na? Ha? Ano ang naabutan mo? Das Entertainment? Oo, kay Kuya Germs. Ganun mo. Kuya Germs, inabot ko yun. Ako, naabot ako yung Pinoy Big Brother. Wow, inabot ko rin yun. Anyway, kaya ko lang na kasi dinidiscuss, senior ko, kasi ang marites nila mga latest, hindi ko naman kilala na yung mga artista. Bihira na ako nanonood ng TV, puro news na lang ako ngayon so, para makarelate ako sa kanila, sinip ko, in-announce ko tong Brandy Ayala. Sabi ko, sabi niya, sino yun? Sabi ko, sexy star daw. Tapos may nag-bat-in na isang visitor. Kilala ko yan. Pinapanood yan. Kasabayan daw yan nila Pepsi. Pepsi Paloma. Oo, tsaka nag-name pa ng so-and-so. Sabi ko, Sarsi Emmanuel. sabi ko na nga ba, nagdududa ako sa'yo, kapatid. Siyempre, may YouTube, diba, mahilig ako sa history. Ganon? Di ba history yun, Anyway, so yun, sabi ko sa kanila, try, kaya tinanong ko kanina kay Sir Poy, parang before nyo yata, i-correct nyo po ako kung mali, before nyo yata ni-launch to, parang may lumabas na news about the story of Brandy Ayala, kaya lang hindi masyadong na-expose. Yun yung pinag-uusapan doon. Sabi ko, na-highlight. Oo, hindi yata masyado na-highlight. So sabi ko, Tuesday, sabi ko, panoorin nyo. Nanood ka ba? Nanood ka ba? Kalahati lang. Kasi may news ako inaabangan sa abroad, yung sa Israel. Pero senior ko naman. Ako napanood ko, tapos inulit-ulit ko Senior ko naman. Tapos, ang pinaka-importante doon na gusto ko itanong kay Ma'am Step at saka kay Sir Habi is yung... Kay Ma'am Step ba? Kay pareho sa kanila. Sabi mo kanina may tatanong kay Ma'am Sheena. Ay, kay Ma'am Step. Actually, Ma'am Step can answer, Sir Ma'am Sheena can answer. Even all of them can answer this question. Ang question is... Una, address to kay Sir Javi. Habi. Javi ako ng Javi. Kay Sir Habi. Alam naman natin nag-effort kayo to rescue Brandy Ayala. But yung personality mo, Sir Habi, kasi napanood ko nga yung parte, nakita ko, close siya sa'yo. O dahil meron ka rin dugong artista, iba yung dating mo sa kanya. Ano yung approach mo at parang yung madali kang makahikayat? That's the question for for Sir Habi. Kung makikita nyo sa video, yung part na nasa loob kami ng parang garage. Nasa loob kami ng garage, tapos sa gate si Brandy. Maikli lang yung clip, pero kung tutusin, that's more than 2 hours, I think. Monica, 2 hours, nasa loob kami doon trying to gusto lang namin maging comfortable siya at first. Kasi madali siya ma-startle Ayaw niya ng maraming tao, ayaw niya ng biglang may lalapit, ayaw niya ng may tutulong. So, sinaga namin siya. It started with, tumatabi muna kami. Magsimula sa pagtabi muna, na maging comfortable siya sa faces namin. And it was just 2 of us. Kami ni Monica lang nandun nung una, and with the family. So, yun yung isa sa pinaka-importante kasi we're trying to build that connection back na feeling namin yun yung nawala. Kaya siya nagaganon. So, sinama namin dun sa video, ikaw po sasabihin ko ba dito? Is-spoil ba natin? Pero nasa trailer naman, Dulat was there. Nandun yung kapatid niya. Nandun din ang pamangkin niyang paborito na si Rapoy. So, make sure namin na she was around familiar faces muna with the family. Tsaka kami ni Monica nag-step in slowly. So, what we did was, tinabi-tabihan muna namin siya. We tried to talk to her, paunti-unti, offer her something. Since mahilig siya sa barya, binibigay namin yung barya sa kanya. Doon nagsimula yun, may mga barya kami sa bulsa. Binabalik niya, binibigay ulit namin. Then it started with food.
We try to offer her good food, fresh food, turon, banana Q, a lot of stuff. We're trying to show her na we're not afraid. Yun yung ano doon. Medyo hesitant kami at first kasi sa mga nagirinig-rinig nga natin na balita na nananakit nga daw, mga ganyan. Pero so far, what we experience, it was magical. Sobrang, siguro nararamdaman yung intentions. Yun yung ano doon. She knows na we're trying to help. She knows na we're not there to, cause more trauma. Yun yun. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin that time, yun yung time kasi na inaaral pa namin kung ano yung mga buhat-buhat niya sa shoulders niya. Naramdaman niya na hindi kami dadagdag sa mga trauma niya. So, isa-isa kami, nagdahan-dahan kami ni Monica, siya muna ako. Hanggang sa when we felt na she was okay, na may tao na nandun kami, kinawag na namin yung mga iba namin kasama. Slowly. So doon nag-start yung connection namin with her. Doon kami nagsimula, nagkaroon ng progress. And that was just the second day of our mission. Second day. Pero yung looks mo ba nakadagdag na Hindi ko po alam. Ewan ko, mahirap sagutin. Mahirap po yan. Kung pinanood mo, makikita mo dun sa pinalabas nila, ang laging pinifeature si Sir Habi. Hindi kasi siya ang doon kapatid eh. Pero sige, tanongin na lang natin yung kay Ma'am Sheena, ang question ko, and everybody could answer also, ano yung mga, bukod sa senior ni Sir Habi, ano yung mga matitinding hindrances o yung mga balakid na kinaharap nyo as a volunteer para sa pagsagip ng mga pasyente gaya ni Brandy Ayala? Oo, yung may ACEs, di ba? Well, sa akin po kasi since wala po ako actually on-site, so kasama po ako sa team remote, kasama ni Coach Boy. Pero basically sa akin naman po is to, yun nga, medyo naging hindrance din in a way na, yun nga, I was working remotely. So medyo mahirap din to communicate with the team, to give them guidance and instructions on how to go through dun sa entire process ng tawag dito, ng pag-rescue kay Brandy. And so I guess the perfect people to actually really answer that question is those who are on site, which is si Monica, si Stephanie, and si Javi talaga. Yeah. Oo, kasi anyway, ganito yun Coach Sheena, nabanggit doon sa press conference, nabanggit ni Coach Rowie na parang may na-develop na yung generation, no? Baga parang noon pang unang panahon, merong talagang nag-trigger kung bakit nagkaganon si Brandy, no? Okay, so matatawag ba natin na na ACEs na yun? Ang ACEs po kasi is yung tinatawag natin na adverse childhood experiences. So ito po yung mga potentially na traumatic na events na pwedeng mangyari sa isang tao from birth up until before they reach the age of 18 years old. So meron po kasing 10 category yon. So meron po tayong 3 abuse, so which is physical, emotional and sexual abuse, and then we have 2 neglect, emotional and physical neglect, and then 5 is yung sa household dysfunction. You have your merong family member who is who has mental health issues or who attempted suicide. Pang-7 is somebody kung meron sa family ang tawag dito, ang na-imprison. Pang-8 is kung nagkaroon ng separation sa family, both parents nang hiwalay or maybe because of immigration or death, ayan. So pang-9 is naka-witness yung bata ng violence sa bahay. So it could be the mother or kahit na sinong adult sa pamilya. And then yung pang-10 is merong isa sa family member who got into problematic drinking po or who got into drugs and substance abuse. Ayan. So, well basically, tawag dito,
hindi namin talaga siya totally makukuha, yung kabuuan. Kasi ano po yun 10 questions po yun It's just a yes or no question lang. So, parang checklist yun, no? Checklist. Para siyang checklist. So, hindi namin siya totally makuha entirely kasi supposedly dapat si Brandy talaga yung sasagot nun ng mga questions na yun. Although merong input from other members of the family kung papaano ba siya growing up, pero syempre walang ibang totaling makakasagot nun kung hindi siya lang mismo din talaga. Pero based on sa nangyari sa kanya na napunta siya sa addiction, tapos nagkaroon siya ng depression and so. So naniniwala kami kasi there's the study na ginawa actually sa Philippines na kapag ang tao who have a score of 4 dun sa 10 na yun, it increases your chance to fall into addiction by 7 times. Oh. Ganon kabigat yung adverse childhood experiences. Pag na-reach lang yung 4, ha? Opo. Parang it's almost, na talaga, it's a risk factor na talaga kapag meron kang score na 4 and above, 7 times higher yung risk mo to fall into addiction. And it's not just addiction. It also increases your chance of other diseases such as heart disease, cancer, diabetes. Physical, di ba? Tawag dito, and other respiratory diseases. Ano pa ba? But even depression and even suicidality. Medyo trigger warning lang. Pero for those who have 4 and above, sa US, ang data nila, it increases the chance by 12 times. Pero dito sa Pilipinas, what they gathered in 2010... Yun yung sa US, Coach Sheena, yun yung nilabas ng CDC, no? Center for Disease and Control and Prevention. At saka yung isa, dalawa sila, partner sila noong 1990s, no? CDC and Kaiser Permanente. Kaiser Permanente, yeah. Ayan. And that was data po yan ng US. Yung sa Pilipinas, those who have a score of 4 and above, it increases the chance by 25 times. Which is, diba, this is something that we really should do something about. Diba, hindi ito dapat basta-basta binabaliwala. Na minsan, kapag nakakita natin na merong problem sa household, di ba? Ayaw namin pakialaman yan. That's actually a family problem. Ayaw nating i-touch. Hindi ko na-touch with a 10-foot pole minsan, di ba? But this is actually a public health issue na. Kasi, yun nga, yung health affected, tapos yung life potential ng mga tao at yung mga bata growing up na apekto din. At saka yun nga, nabanggit namin that it could be rooted from intergenerational kasi trauma could get passed on from one generation to the next at an epigenetic level. Sa sense po, kayang ma-embed yun. Kaya even in pregnancy, kasi yun po yung specialization ko, which is prenatal trauma. Kahit pinagbubuntis mo pa lang yan, you are exposed to exposed ka sa toxic stress. Yes. Maapektuhan na talaga yon. And there are already studies na sinasabi nila na it could get passed on up to 7 levels of a generation na already. Grabe. So, kung ano man yung mga trauma actually po is not a memory na lumalabas sa atin Trauma is more of a reaction. Diba? Which is rooted from way back. At kadalasan po, yung mga trauma that we've experienced, usually hindi nagsimula sa atin It didn't started with us. It goes way back. Kasi tayo sa Filipinos, marami rin. We've been colonized by a lot of different countries. Ba? So, it could be Coach rooted way back then. May possibility ba na, halimbawa, wala namang nangyayari, wala namang traumatic events or yung dun sa 10, wala naman, no? Pero may possibility ba na habang, kunyari, ang mga bata, no, ages 7 and up, 7 and up, ay nakapanood ng mga violence. Yung napanood lang niya, no, accidentally napanood niya. So, may possibility bang may impact sa kanya tapos hindi niya malilimutan yan? Nakalabas na siya ng hospital at okay na. Ikaw ang abono.
Ako ang abono. Yan, Okay. abono. So kung merong nakakapanood sa amin at cannot afford, endorse na lang namin sa inyo. Ganon? Pwede po. They don't need to pay, tama po ba? Wag ako, Pwede endorse po mo. yan. Parang ako So, yung ano. Hindi, teka, linawin ko lang ha. I-reject mo pag ako endorse ha. Okay. Biro lang. Ang ginagawa po namin kasi sa U-Drive is we want to have like an affordable array of services na na kaya ng lahat ng Pilipino. Pero hindi naman po pag sinabing affordable, it's nagiging priority na rin ng mga Pilipino. Kaya ang pinakapangarap talaga namin is magkaroon kami ng isang foundation that would be able to help us help other people para po. Pero sa ngayon po, hindi po tumatanggap ang U-Drive ng kahit anong donasyon patungkol dito. So hindi siya foundation, no? Hindi siya non-governmental organization. Okay. Ngayon po, masusuportahan ninyo po kami sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin to let us into your homes, into your organization, para pong ganito po, into your communities para po i-spread yung trauma information. Okay. At meron akong din tip para dun sa mga tao na meron talagang gustong tulungan. Kung gusto niyo tumulong dun sa tao at meron naman kayong capacity, di ba? Pwede din ninyo silang sponsor para matulungan sila. So, inuulit po namin, U-Drive does not accept any donations as of the moment because we are not a foundation. Hindi po namin ginagawa. Okay. Hindi rin siya NGO, no? Hindi siya non-government. Okay. Kaya kung may tutulungan tayo, kailangan mo sponsoran. Professor Dennis Napule. Hindi, may ano na daw eh. May na daw. Anyway, nga pala, may pahabol ang ating secretary ng National Press Club of the Philippines. Sumilip. Okay. Healing Truth Trauma Informal Case ni Randy Ayala. May yung Tagalog yun. Okay na yun. Joke lang po. Okay. And of course, yung may website ba ang U-Drive? Yun nga, may nakalimutan si Sir Paul. Oo. Sir Paul, paano kung ako kontakin kayo? Sige. Ito, na-trauma ang aking partner. Alam ko kung saan ko kayo kukontakin, kung saan ko siya i-sponsoran. Papatulang ko lang si Director Mads Dominguez, no? Pag ako natotrauma, no? Paananso na yung number? Teka muna. Hindi, pag ako natotrauma, no? Kumakain ako. Anong kinakain mo? Chichirya. Yes. Hindi, totoo. Ewan ko, hindi siguro trauma. Yung parang depressed. Makain ako ng chichirya. Kahit anong pagkain. Oo, kahit na anong pagkain. Lalo na yung boy bawang. Yun. Ano yun? Epekto rin ba yun? Ano po yun? The effects of toxic stress and trauma sa atin po, yung kahit yung stress lang po, no? Pareho lang po yun halos. Depende lang po yun sa frequency, intensity, and duration of actual stress. Humabol pa. Yes. I-follow niyo po kami sa U-Drive group of coaches. Nakapost po yung link under the comments dito po sa live natin. Pinost na po ng ating napakagaling na sa live, no? Okay. Opo, nakapost din sa wall ng doon sa National Press Club. Opo, sa National Press Club po. Nakapost din po doon yung link doon po sa video na Brandy Ayala Lihit na Katotohanan. At nakapost din po yung Step Forward Trauma Support Group. So kung meron po kayong pinagdadaanan sa buhay, libre po ito para sa lahat. Every Saturday via Zoom, 9 p.m. Manila time. Nandun po yung link, papasok lang kayo doon. Link po yan, habang buhay na link po yan. Yeah. So, kung kailangan nyo ng mapagsasabihan, kung kailangan nyo ng tatambayan tuwing Sabado ng hapon, nandun po yan. And you can also follow U-Drive group of coaches po na page. And please follow my page as well. Poy De Lara, anong page ko? Poy De Lara, coach and consultant. Ayan. So, nandun lang po ako doon, lahat po. Yung may Facebook ka? Facebook na, Poy din ba ang name mo doon? Apa, Poy De Lara po, coach and consultant. Yan po yung Facebook page ko. Okay. Oo. Ay, ano nga pala,
Thank you rin kay Rons, Rima, at saka sa mother niya kasi yung mother niya nanonood pala sa atin. Ay, happy viewing po. Anong name? Hindi ko nga alam kung ano yung name. Anong name? May alam sa inyo ng name ng mother ni Rons? Violeta po. Mami Violeta. Happy viewing po. Nanonood. Bayan. Habang sa balay, ating samahan ang mga host na sina Dennis. Okay, so yung mga kaibigan, napakinggan natin, napanood natin yung pong ginawang media forum ng National Press Club of the Philippines, ang usapan sa balay, kung saan nga po, katulad nun yung na-involved sa drugs, siyempre nagkaroon ng trauma. So, paano hinahandle ng mga eksperto, o halimbawa ng mga kakilala. So, kasi hindi ko muna na ano yan sa drugs, siyempre nandyan yung balisayan, takot yan. So, kailangan yung motivation, no? Kailangan maganda pag motivate nyo para hindi siya matakot, hindi magkwan. Minsan, di ba, may mga senaryong because na high na high sa drugs, nagsusuicide. Nung na-cover ko si Blackjack, noong araw nagjo-duty pa ako sa TV5, talagang umi-area ko. Lulong din sa drugs, no? Kaya, ang ginawa, nag-suicide, di umano, ayon sa investigasyon. Dahil nakita yan, una sabi ng misis niya, kausap ko, balisang-balisa, napigilan pa nga daw yan, parang tatalon daw sa rooftop, etc. Hanggang sa nakita rin sa kanilang kwarto, parang nagsuot na supot sa ulo, yung sinupot yung sarili niya. So yun, with that, mga kaibigan, bago tayo magtapos, maraming salamat sa ating mga katropa na sumubaybay po ngayong araw ng Huwebes sa ating Thursday edition ng programang Tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Yan, sina Barangay Kagawad, paring Ruben Aulmoy Tilichaco, si paring Bengbeng ng Barangay Pulo, dyan sa Valenzuela. At ganyan din kay Guillermo Pangatungan, kay Kuya Gimo ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu, at si Christopher De Los Santos ng Quezon City. At siyempre si Miss Jackie Lagpawadahar ng isang licensed massage therapist, no? At siyempre kasama niya rin kahapon yata sina Ma'am Florima, at sina Brad Zar. Ang kasama niya, medyo nagkita-kita sila at may pinag-usapan. At gayon din, siyempre, sina Ma'am Marilyn Lagura ng Malabon Community Organization. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating mga kaganer sa One Gun Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo at ako'y nagpapaalam mo na pasamantala at magbabalik bukas. Siguro kung papala rin, tingnan natin sa ating Friday edition, baka agahan natin dahil may lakad kami ni Kuya Edward, no, sa Caloocan. Okay, muli po ako yung naging kasama, naging kajaming kakosa, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso
upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa Wandang Pilipinas ngayon na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ewas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan, ang may di mag-ibig.